Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Pinagdiriwang natin ngayong araw na ito ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. O sa salitang Latin, Corpus Christi. Sabihin nyo nga po. Ibig sabihin, katawan at dugo ni Kristo. Ipinapaalala sa atin ng kapistahan ng ating pagdiriwang sa araw na ito na ang tinatanggap natin sa banal na misa na tinapay at alak ay hindi simbolo. Ulitin ko po, hindi simbolo ng katawan at dugo ni Jesus. Hindi siya simbolo, kundi mismong katawan at dugo ni Jesus. Isang tunay na presensya o real presence ng Diyos. Kaya ikinalulungkot ko pong sabihin sa mga nasa online, no, kahit paulit-ulitin ang misa, no, wala kayong natatanggap na tunay na presensya ng Diyos. Walang real presence. Kasi tanging sa komunyon lang matatanggap ang mismong katawan at dugo ni Jesus. Kaya yung mga nasa online na nagsisimba, kapag may pagkakataon na kayo'y makapunta sa simbahan, tanggapin ang banal na komunyon. Dahil yan ang tunay na presensya ng Diyos. May tatlong bagay tayong matututunan
mula sa itinuturo ng ating mga pagbasa sa ating pagdiriwang ngayon. 3 bagay. Una, gutom. Sabi nyo nga po, sa ating unang pagbasa, ipinapaalala ni Moises sa mga Israelita kung paano sila nagutom sa disyerto sa loob ng 40 taon. Kung minsan magandang maalala, no? Nung tayo'y nagutom, naalala nyo pa ba? Kung kailan kayo huling nagutom? Magandang maalala yon. No? Kailan ba tayo huling nagutom? Kasi ang tao, kapag busog na, nakakalimot na. Tama? Dati, naghihirap. Yumaman lang ng kaunti, nakalimot na sa hirap. Kaya magandang pinapaalala yon eh. At ang ganda, pinapaalala yun ni Moises. Bakit? Para hindi magmataas, hindi magmalaki ang mga Israelita. Para bang sinasabi, tandaan nyo ha, minsan kayong nagutom. Tandaan nyo ha, minsan kayong salat, minsan kayong wala. Ang maganda minsan mapaalalahanan ka nun. Kapag napakayabang mo na, kapag napakataas mo na, no, magandang mapaalalahanan na, minsan kang nagutom, minsan kang salat. At alam nyo, noong mga panahong yon, nung gutom ang mga Israelita, wala silang tigil sa kakareklamo at pagkalampag sa Diyos para sila ay mapakain. Kaya nga, ang ginawa ni Moises, nanalangin para sila ay mapakain. Nanalangin para mapakain. Kapag ang isang tao ay gutom, sino ang kinakalampag? Hello. Pag nagutom ang inyong mga anak, sino ang kinakalampag ng anak? Yung nanay, hindi ba? Hindi ba kung sino yung nagpapakain, siya yung kinakalampag? Kung sino o kung kanino nakakakuha ng pagkain, siya yung kinakalampag o sinasabihan? Kapag ang isang tao ay gutom, namimili pa ba siya ng kakainin? Hindi ba kung ano ang ihain, siyang kinakain? Ang mga Israelita, nang magutom, si Moises ang kinalampag. Pero si Moises, nang magutom ang Israelita, ang Diyos ang kinalampag. Kaya sila nakakain. Tingnan mo yung mga Israelita, no? Nung nagutom, si Moises ang kinalampag. Si Moises nga hindi naman gutom. Pero dahil gutom ang mga Israelita, ang Diyos ang kanyang kinalampag. Kaya sila nakakain. Pinaulanan sila ng mana, ng tinapay mula sa langit. Pero nang mabigyan ng pagkain, natutong mamili ang mga Israelita. Tingnan mo, no? Kanina tinanong ko kayo, kapag ba gutom kayo, namimili ka pa ng kakainin? Sabi nyo, hindi. Pero yung mga Israelita, nung nagutom at mapakain, natuto pang mamili ng pagkain. Kinasawaan nila ang mana na binigay sa kanila ng Diyos. Tingnan mo nga naman tingnan mo nga naman ang mga ingrato. Binigyan mo na, sa halip na magpasalamat, nagreklamo pa. May kilala ba kayong ganon? No? Ang daming reklamo. Ayan, binigyan mo na. Nung binigyan mo na, sa halip na magpasalamat, nagreklamo. Ano sabi nila? Ano ba ito? Ito na naman ang kakainin. Sawang-sawa na kami sa pagkain ito. Sawa na kami sa manang ito. Ganyan ang mga ingrato. Hindi marunong magpasalamat. Ang nakalimutan nila, galing yon sa Diyos. Nakalimutan nila, di ba? Minsan kayong gutom, minsan kayong wala. Nagkaroon lang kayo, ang dami nyo pang reklamo.
ipinapaalala sa atin ng unang pagbasa na sa ating kagutuman, may Diyos na magpapakain, basta't huwag ka lang mapili. Huwag mapili. Maraming ganyan. Mapili. No? Maraming ganyan. No? Pinakain mo na, namimili pa. Nakalimutan mo, galing yan sa Diyos. Nakalimutan mo, minsan kang gutom. Pinakain ka ng Diyos. Una, gutom. Pangalawa, uhaw. Sabi nyo nga po. Sa ikalawang pagbasa naman, ipinapaliwanag ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang pag-inom sa kalis ng pagpapala ay isang pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Pakikibahagi. Sabi nyo nga po. Sa salitang Griego, koinonia. Sabi nyo nga po. Yan, pakikibahagi. Ano ibig sabihin nun? Kapag ang isang tao ay uhaw at naghanap ito ng makapapawi ng uhaw. Kapag kayo po ba ay uhaw, anong iniinom ninyo? Tubig. Tubig lahat, agad. Di ba minsan parang naghahanap ka rin ng gusto mo may lasa. Di ba? Pero kapag ang tao ay uhaw, naghahanap siya ng papawi ng kanyang uhaw. At kapag ang ininom ay malamig, ano mangyayari sa tao? Wala. Kapag, refreshing. Ganun daw. Refreshing. Di ba? Kapag ikaw ay init na init, uminom ka ng malamig, ano mangyayari sa'yo? Di ba? Malalamigan ka. Siguro kayo, wala na kayong pinapakiramdaman, di ba? Subukan niyo uminom ng dahan-dahan, no? Yung damahin niyo yung pag-inom, di ba? Kapag uminom ka ng malamig, malalamigan ka, no? Well, hindi agad-agad, no? Dagdagan mo pa, damihan mo pa, hanggang sa ginawin ka, no? Di ba? Pero nararamdaman mo, napapawi, gumiginhawa, lumalamig. At kapag mainit naman ang iyong ininom, umiinit ang pakiramdam mo. Maliban na lang talaga kung wala ka ng pakiramdam. No, yung wala, minsan may ganun din naman, no? Yung wala lang, hindi na natin nararamdaman, sanay na, inom ng tubig, okay na. Pero kung nanamnamin mo ang pag-inom, di ba, maya-maya, giginawin ka, malalamigan ka, maiinitan ka, mararamdaman mo yung iniinom mo. Magiging isa kayo nung ininom mo. Parang ganito yung imahe na pinapahiwatig ni San Pablo ng pag-inom sa kalis o dugo ni Kristo, hindi lang napapawi ang ating uhaw, kundi tayo ay nagiging kaisa at kaparis niya. Yung uminom ka ng malamig, yung malamig nagiging isa sa'yo. Pero hindi lang yon. Kapos kasi dun Pag uminom ka sa kalis ng kaligtasan, yung ininom mo, magiging kaisa mo. Magiging kaisa ka ng iniinom mo. Naintindihan niyo yun? At yun yung uhaw na pinapaliwanag ni Jesus. Kaya kapag uhaw, ang hinahanap natin, tubig, inumin, at napapawi tayo. Pero, maya-maya lang, uhaw ka na naman. Iinom ka na naman. Maghahanap ka na naman ng tubig o ng makapapawi sa'yo. Pero ang sinasabi, kapag ininom, kapag tinanggap ang dugo ni Kristo, magiging kaisa tayo ng Diyos. Nagiging kaisa. Nakikibahagi tayo kay Kristo. Yan ang ikalawa, uhaw. At pangatlo, laman at dugo. Sabihin nyo nga po. Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Ito ang pinapakinabangan natin sa banal na misa.
ang mismong laman at dugo ni Jesus. Kaya nga sa ating ebanghelyo, sinasabi niya, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Nananahan sa Diyos, nananahan kay Jesus, at si Jesus sa atin. Magandang malaman na ang pagkain, kapag ito ay kinain, mananatili ang pagkain sa atin. Tama po ba? Kapag kumain ka ng mamantika, ano mangyayari sa'yo? O, di ba? Sabi, high blood, cholesterol. Tataas ang cholesterol kasi nananatili ang mantika. Tama ba yon? Gets nyo ba yon? Kapag kumain ka ng matamis, nananatili ang asukal sa'yo. Kaya kapag mataas ng asukal, ano na mangyari? Nanay, tawa-tawa ka na ya. Ha? Ay, maganda paalalahanan ito, di ba? Kaya, kain pa, sige, kain. Kapag kumain ka ng maaalat, ano mangyayari? Mananatili ang asin. Mananatili ang asin. Ganyan pagkain. Pero, iba ang Diyos. Iba kapag Diyos ang pinasok natin sa ating katawan. Pag pinasok natin ang Diyos sa ating katawan, siya ay nasa atin. Tama? O siyempre, di ba? Mamaya tatanggapin yung banal na komunyon. Ang Diyos mapapasayo. Pero hindi lang yan. Hindi lang doon natatapos dahil tayo ay nasa Diyos din. Kung ang Diyos nasa atin, tayo ay nasa Diyos din. Hindi lang ang Diyos papa sa atin, kundi tayo ay napapa sa Diyos. Kaya nga, hindi dapat natin pinapalampas ang komunyon. Dahil bukod sa mapapawi ang ating gutom at uhaw, napapa sa atin ang Diyos at ang Diyos sa atin. Ang Diyos, pag pinasok mo sa sarili mo, ikaw ang may dala sa Diyos. Tama? Pero hindi lang yon. Dinadala tayo ng Diyos. Ang ganda ng imahe na yon. Bakit? Kapag ikaw ang may dala, kapag nabigatan ka na, anong gagawin mo? Bibitaw ka. Hindi ba? At yan ang madalas mangyari sa atin. Kahit nasa atin ang Diyos, pag nabigatan tayo sa buhay, ang dali nating bitawan ang Diyos. Kasi nasa iyo lang ang Diyos eh. Yung naghirap ka, o kaya kahit na simba ka ng simba, nagipit ka lang ng konti, ay bibitaw ka na sa Diyos. Anong gagawin mo? Pupunta ka na sa sugalan. Ha? Kapag natukso ka, kahit na ikaw ay nasa Diyos, simba ka ng simba, o nagpakasal ka pa sa simbahan, matukso lang ng konti, ay bibitaw na sa Diyos. Sasama na sa tukso. Di ba? Kasi tayo ang may hawak sa Diyos. Pero, ang maganda doon, hawak tayo ng Diyos. Tayo ay nasa Diyos. Anong ibig sabihin? Ang Diyos, hindi tayo bibitawan. Kahit bumitaw ka man. Kahit na paulit-ulit kang maligaw, ang Diyos hindi bibitawan ang iyong kamay. Bakit? Tayo ay nasa Diyos eh. Yung Diyos na nasa atin, nabibitawan natin. Mabigatan lang, mahirapan lang, bibitaw. Pero yung Diyos na hawak tayo, hindi kailanman bibitawan Diyos. Bakit? Hindi kailanman nabibigatan ang Diyos. Mga kapatid, ito ang nakukuha natin sa banal na misa. Ang ating gutom at uhaw, pagkain at inumin ang ating hinahanap. Pero kapag tayo ay nawawalan ng buhay, laman at dugo ni Jesus ang hanapin dahil siya
ang nagbibigay ng buhay sa atin. Amen. Amen.